Alam mo yung pakiramdam na parang kahit anong gawin mo, may humihila sa'yo pabalik? Parang bawat hakbang mo pataas, may kamay na biglang kakapit sa paa mo, sabay sabing, "Saan ka pupunta? Dito ka lang." May mga panahong akala ko, ako lang ang ganito. Pero nung tumingin ako sa paligid, nakita ko, halos tayong lahat. Mga Pilipino sabay-sabay na umaakyat sa balde ng buhay, pero sabay-sabay ding naghihilahan pababa. Isang gabi, habang tahimik sa labas, narinig ko yung boses sa isip ko. Bakit ganito? Bakit parang may sumpa ang tagumpay dito sa atin? At doon nagsimula ang tanong na nagbago ng lahat. Kasi minsan, ang tunay na tanikala, hindi nakikita, nasa isip. At yung natuklasan ko pagkatapos, yun ang sikreto na tinatago ng mga tunay na milyonaryo. Hindi pera ang unang yaman kundi kaisipan. Pero bago ko sabihin sa iyo yon, gusto kong iparamdam mo muna ito. Isipin mo, may ideya kang gusto mong simulan, negosyo, pangarap o simpleng pagbabago sa buhay. Pero sa unang hakbang mo pa lang, may maririnig kang boses, minsan mula sa pamilya, minsan sa kaibigan. "Huwag ka na dyan, baka mapahiya ka." "Oo, siya lang yan, ambisyoso kasi." At minsan, ang pinakamasakit, hindi nila alam na sinisira nila yung apoy sa loob mo. Hindi nila alam na sa bawat biro, bawat panghila, may isang panaginip na namamatay. Nararamdaman mo rin ba ito? Alam ko, kasi ako mismo dumaan dyan. May panahon na pinagtawanan ako dahil naniwala ako na pwedeng umangat kahit walang koneksyon, kahit walang padrino, kahit galing sa hirap. Ang sabi nila, hindi mo yan kaya, hindi ka ganyan kalakas, huwag ka magpanggap. At unti-unti, nagsimula akong maniwala. Hanggang sa isang araw may nabasa akong lumang aklat ni Napoleon Hill. Simple lang yung unang linya na tumama sa akin. Ang isip ng tao, kaya niyang gawin at abutin ang anumang kaya niyang paniwalaan. Akala ko dati inspirasyon lang yan, pero nung sineryoso ko dun ko nakita, ito pala ang gamot sa sakit nating mga Pilipino. Crab mentality, hindi ito basta ugali, isa itong sakit ng kolektibong kaisipan. Kasi mula bata pa tayo, tinuruan tayong huwag masyadong mangarap. Kapag mataas ang ambisyon mo ang tawag sa'yo, mayabang. Kapag umangat ka, ang unang tanong, sino bang tinatapakan mo? At kaya kahit walang pader sa paligid, nakakulong tayo. Sa bawat birong huwag ka masyadong mataas, isang Pilipinong pangarap ang pinupugutan ng pakpak. Pero narito ang totoo, ang unang dapat mong talunin, hindi yung mga humihila sa'yo, kundi yung maliit na tinig sa loob ng isip mo na nagsasabing, baka tama sila. Kasi yung boses na yan, yan ang tunay na kalaban. Yan ang crab na nakatira sa loob mo. At hanggang hindi mo siya pinapatahimik, mananatili kang nasa ilalim ng balde. Tumigil ka muna sandali, huminga ng malalim. Dahil dito magbabago ang lahat. Napoleon Hill tinawag tong autosuggestion, ang sinasabi mo sa sarili mo araw-araw, yon ang nagiging totoo. Kung araw-araw mong inuulit, wala akong halaga, ang mundo maghahanap ng paraan para patunayan yan sa'yo. Pero kung araw-araw mong uulitin, kaya ko, may layunin ako. Hindi ako mananatiling hinahatak, unti-unting nagbabago ang realidad. Parang yung paligid sumasabay sa bago mong paniniwala. Naalala ko noon, tuwing may nag-aalok ng oportunidad, lagi kong sinasabi, hindi para sa akin yan. Pero nang araw na pinalitan ko yung salita ng, subukan ko, baka ito na. Unti-unti, nagsimulang magbago lahat. Kasi totoo, ang pananampalataya ay hindi lang dasal. Ito ay enerhiya na humihila sa iyo pataas kapag lahat ng tao sa paligid ay humihila pababa. Naiintindihan kita. Alam kong pagod ka na. Pagod ka sa pakiramdam na kahit anong sipag mo, may laging nagsasabing hindi ka sapat. Pero gusto kong sabihin sa iyo ngayon, sapat ka. At kung paano mo nakikita ang sarili mo ngayon, yon ang magiging direksyon ng buhay mo bukas. Kasi sabi ni Hill, ang paniniwala ang simula ng lahat ng yaman. Kung naniniwala kang hindi mo kaya, tama ka. Pero kung maniniwala kang kaya mo, tama ka rin. Ang tanong, alin ang gusto mong maging tama? May isang kwento na hindi ko makakalimutan. Isang batang lalaki, araw-araw siyang tinutukso dahil sa pangarap niyang yumaman. Hindi ka naman anak mayaman, sigaw ng mga kaklase niya. Pero gabi-gabi, bago siya matulog, inuulit niya sa isip,
magiging milyonaryo ako. Wala siyang alam noon tungkol kay Hill, pero yung ginagawa niya, yun mismo ang tinuturo ni Hill, auto-suggestion. At pagdaan ng ilang taon, yung batang yon naging negosyante, hindi dahil sa swerte, kundi dahil araw-araw niyang pinilit baguhin yung boses sa loob ng isip niya. Kaya ngayon, gusto kong tanungin ka, sino ang boses na mas malakas sa isip mo? Yung boses ng pag-asa o yung boses ng duda? Kung boses ng duda, huwag kang matakot. Lahat tayo nagsisimula doon. Pero simula ngayon, hayaan mong marinig yung isa pa, yung boses na matagal nang nakatago na nagsasabing, kaya mo, may layunin ka. Hindi mo kailangang manatili sa ilalim. Ito ang unang hakbang para masira ang crab mentality. Ang pagpili na patahimikin yung maliit na tinig na humihila sa iyo pababa at palakasin yung boses ng pananampalataya sa loob mo. Kasi sabi ni Hill, ang paniniwala ay ang tulay mula sa pagnanais patungo sa realidad. At kapag natutunan mong maniwala, hindi mo na kailangang hilahin ang iba pababa dahil alam mong may lugar sa itaas para sa lahat. Kung naramdaman mo ang mensaheng ito sa iyong puso, ilike mo ang video na to at ipakita mo sa sansinukob na handa ka na para sa pagbabago. Noong unang beses kong narinig ang salitang mastermind, hindi ko agad na intindihan. Akala ko parang samahan lang ng matatalino o mayayaman. Pero nung binasa ko ng mas malalim si Hill, napagtanto ko, hindi pala tungkol sa talino, kundi sa enerhiya ng pagkakaisa. Ang enerhiya ng dalawang isip na nagkakaisa ay lumilikha ng milagro. At doon ko naintindihan. Kung gusto mong makaahon sa buhay, hindi sapat na ikaw lang ang nagbabago. Kailangan mo ring paligiran ang sarili mo ng mga taong ayaw ka nang hilahin pababa. Dati kasi, kahit gusto kong magbago, nasa paligid ko pa rin, yung mga taong ang paboritong laro ay pangungutya. Ang taas ng pangarap mo sabay tawa, at kahit pilit kong ngumiti sa loob ko, parang may kutsilyong dahan-dahang pumupunit sa kumpiyansa ko. Hanggang sa isang araw napagtanto ko, baka kailangan kong pumili ng bagong paligid. Hindi dahil mas magaling ako sa kanila, kundi dahil gusto kong lumago. Kung lagi kang nasa paligid ng mga taong natatakot mangarap, hindi mo rin maririnig yung boses ng posibilidad. Pero kapag nakahanap ka ng kahit isa o dalawang tao na naniniwala sa'yo, doon na nagsisimula ang himala. Iyon ang tunay na mastermind, hindi grupo ng may pera, kundi samahan ng mga kaluluwang sabay naniniwala sa posibilidad. Kaya ginawa ko ito. Araw-araw sinimulan kong kausapin ang sarili ko sa salamin. Hindi mo kailangang ipaliwanag sa lahat ang pangarap mo. Hindi mo kailangang patunayan sa kanila. Sapat na maniwala ka muna. At habang inuulit ko yon, parang may unti-unting nagbubukas na pinto sa loob ko. Ito pala ang sinasabi ni Hill. Ang autosuggestion at faith kailangang magkasabay. Kasi kung may pananampalataya ka lang pero wala kang aksyon, pangarap lang yon. At kung may aksyon ka pero walang paniniwala, pagod lang yon. Pero kapag nagsama sila, doon nagsisimulang gumalaw ang universo. Minsan, kapag may hindi magandang nangyayari, sasabihin ng marami, malas lang talaga. Pero natutunan ko, minsan hindi malas yon. Minsan sinusubok ka lang ng tadhana kung gaano katindi ang pananampalataya mo. Kung yung tinatawag mong malas, pagsasanay lang pala ng sansinukob para palakasin ang loob mo. Kapag binalikan mo, halos lahat ng matagumpay na tao dumaan muna sa pagkatalo, sa hiya, sa pagtawa ng iba. Pero may isang bagay silang hindi binitawan. Yung desire, yung matinding pagnanais na hindi mamatay kahit gaano kadilim. Naaalala ko pa yung isang gabi, halos sumuko na ako. Wala akong pera, iniwan ako ng mga kaibigan na dati kong inaasahan. At yung pamilya ko hindi na rin naniniwala sa ginagawa ko. Tahimik akong nakatingin sa kisame. Tanong ko sa sarili ko, para saan pa? Pero may boses sa loob ng isip ko, mahina pero malinaw. Para sa pagbabago. Hindi lang para sa akin kundi para sa lahat ng darating pa. Kasi kung ako, na dati hinila pababa, ay kaya palang umangat, baka yung susunod na makakita sa akin, maniwala rin na kaya niya. Doon ko naintindihan ang purpose ni Hill, ang definite major purpose. Hindi lang basta layunin, ito yung bakit mo gumigising sa umaga. Ito yung dahilan kung bakit kahit may humihila, pipilitin mong umakyat. Sabi nga, ang sino mang may bakit
makakahanap ng paano. At totoo kasi nung naging malinaw na sa akin kung bakit ko gustong magtagumpay, biglang naging malinaw din kung ano ang kailangan kong gawin. Kapag malinaw ang layunin mo, hindi ka basta-basta matitinag. Kahit may bumatikos, tatahimik ka lang. Kasi alam mong hindi nila naiintindihan ang laban mo. Hindi mo na kailangang ipaliwanag kasi alam mong hindi sila ang sinusundan mo. Ang sinusundan mo ay yung tinig ng paniniwala sa loob mo. Ngayon, gusto kong ipaisip sa iyo ito. Kung tatanggalin mo ang lahat ng takot, kahihiyan at opinyon ng iba, ano ang pangarap mong matagal nang tinatago? Yung totoo. Hindi yung pangarap na pinapayagan ng mundo, kundi yung pangarap na pinipigilan mo dahil natatakot kang pagtawanan. Isulat mo sa isip mo ngayon. Yan mismo ang magiging simula ng bago mong buhay. Hindi mo kailangang ipakita muna sa iba. Simulan mo lang sa loob mo, sa isip, sa dasal, sa paniniwala. Dahil bawat malakas na paniniwala, may kalakip na aksyon na susunod. Araw-araw gawin mo itong simpleng ehersisyo. Bago matulog, sabihin mo sa isip mo ng malinaw, bukas, magiging mas malakas ako kaysa ngayon. Bukas, lalapit ako kahit isang hakbang sa pangarap ko. Hindi ito simpleng salita. Ito ang paraan para muling i-program ang sarili mong isip. Kasi, yung paulit-ulit mong sinasabi sa sarili mo, yon ang nagiging katotohanan. Kung kaya mong baguhin ang iniisip mo, kaya mong baguhin ang kapalaran mo. At kapag sinimulan mong maniwala sa sarili mo, mapapansin mo, yung mga taong dati humihila sa iyo, unti-unting mawawala sa paligid. Hindi dahil galit ka, kundi dahil hindi na tumutugma ang enerhiya nyo. At yung mga taong may liwanag, unti-unting lalapit. Yan ang tunay na law of attraction ni Hill, hindi simpleng wish, kundi enerhiya ng paniniwala na umaakit ng kaparehong liwanag. Minsan may magtatanong, paano kung wala akong suporta? Ang sagot, magsimula ka sa pananampalataya mo. Kasi kapag totoo ang paniniwala mo, darating ang mga taong nakalaan para tumulong sa iyo. Hindi dahil hinanap mo sila, kundi dahil pareho kayo ng dalas, pareho kayo ng layunin. At kapag nagtagpo kayo, doon na mabubuo ang milagro ng mastermind. Kaya ngayon gusto kong sabihin ito mula sa puso. Kung may mga taong humihila sa iyo pababa, patawarin mo sila. Hindi dahil tama sila, kundi dahil bit-bit nila ang sakit ng sariling pagkatalo. At ikaw ang tungkulin mo ngayon ay hindi lang umangat, kundi maging ilaw para ipakita sa kanila na posible rin. Yan ang tunay na pagbasag sa crab mentality. Hindi paghihiganti, kundi pagtaas na may kababaang loob. Dahil sa bawat isa sa atin na umaangat ng may malasakit, unti-unti ring aangat ang buong bayan. At kung kaya mong baguhin ang sarili mong kaisipan, kaya mong baguhin ang kinabukasan ng mga susunod na henerasyon. Dahil sabi ni Hill, ang yaman ay nagsisimula sa ideya. At ngayon hawak mo na ang simula ng ideyang yon. Tahimik ang gabi. Walang tunog kundi ang mahinang pag-ikot ng bentilador at tibok ng puso ko. Noong mga panahong yon, doon ko lang talaga naramdaman ang tunay na kayamanan, hindi pera. Ito yung kapayapaan ng isip, yung pakiramdam na hindi mo na kailangang makipagkompetensya kasi alam mong sapat ka at kung may umaangat, kasama ka rin sa pag-angat na yon. Ganito pala ang pakiramdam ng kalayaan mula sa crab mentality, tahimik, magaan, buo. Minsan iniisip ko kung bakit tayo natatakot makita ang iba na umaangat. Siguro kasi sa loob-loob natin, natatakot tayong maiwan. Pero ang hindi natin napapansin, bawat isa sa atin may kanya-kanyang panahon ng pag-akyat. Kung matuto lang tayong magdiwang sa tagumpay ng iba, mas mabilis din darating ang sa atin. Kasi ang enerhiya ng paghangad ng mabuti para sa iba, iyon ang nagbubukas ng daan ng kasaganaan para sa sarili mo. May isang matandang babae sa baryo namin dati. Wala siyang malaking bahay, wala siyang negosyo, pero lagi siyang masaya. Tinawag siya ng mga tao na Ate Pag-asa. Kasi kahit sino sa amin na nadadapa, siya ang unang lumalapit. Huwag kang susuko anak, hindi ka nag-iisa. Nung bata pa ako, hindi ko alam kung saan niya kinukuha yung lakas na yon. Ngayon ko lang naiintindihan, may mastermind pala siya. Ang kanyang mastermind ay ang kanyang pananampalataya. Araw-araw, binubulong niya sa sarili, lahat ng ito, panandalian lang. Ang mahalaga, naniniwala ako.
At dahil doon, kahit walang pera, mayaman siya sa liwanag. Siya ang unang taong nagpakita sa akin ng yaman na hindi nasusukat ng salapi. Kaya kung gusto mong yumaman, hindi lang ito tungkol sa kung anong meron ka. Ito ay tungkol sa kung sino ka habang umaangat. Kung ang yaman mo ay binubuo sa inggit, hindi mo ito mapapangalagaan. Pero kung ito ay binubuo sa malasakit, pananampalataya at layunin, kahit mawala ang pera, mananatili ang kasaganaan. Kasi yan ang tunay na aral ni Hill. Ang kasaganaan ay enerhiya, hindi bagay. Kapag nilinis mo ang isip mo mula sa inggit, kapag tinanggal mo ang galit sa tagumpay ng iba, bigla kang nagiging magnet ng oportunidad. Kasi ang universo hindi nagbibigay sa mga pusong sarado. Bumabagsak lang ang biyaya sa mga pusong handang magpasalamat. Subukan mong pakinggan ngayon ang paligid mo. Maraming tao ang umiiyak dahil walang pera, pero kakaunti lang ang umiiyak dahil walang layunin. Kaya bihira ang yumayaman sa pera. Pero yung mga may malinaw na layunin, kahit anong mangyari nakakahanap ng paraan para umangat. Dahil alam nila kung bakit sila narito. Kung tatanungin mo ako ngayon, ano ang sikreto kung paano yumaman kahit hinihila ka pababa? Sasagutin ko ito ng simple. Baguhin mo ang direksyon ng isip mo. Huwag mong sayangin ang lakas sa pagsagot sa mga humihila. Ilaan mo ang enerhiya mo sa pag-angat. Kasi kapag nasa itaas ka na, makikita mong wala palang dahilan para makipaghilahan. Maluwag pala ang langit para sa lahat. At kapag nandyan ka na, gawin mo yung hindi nila ginawa. Tulungan mo yung mga nasa ilalim, hindi sa pamamagitan ng pangungutya, kundi sa pagbibigay ng liwanag. Sabihin mo, kaya mo rin to. Kasi yan ang tunay na yaman, yung kakayahang magbigay ng pag-asa. Ngayon, gusto kong isara ang ating paglalakbay sa isang simpleng pagninilay. Pumikit ka sandali. Huminga ng malalim. Isipin mo ang sarili mo sa loob ng isang balde ng mga alimango. Naririnig mo yung ingay, yung hatakan, yung sigawan. Pero sa gitna ng gulo, maririnig mo ang sarili mong boses. Hindi ko na kailangan hilahin ang iba. Hindi ko na kailangang magtago. Lalabas ako hindi para magyabang, kundi para ipakita na may paraan. At sa bawat pag-akyat mo, mararamdaman mong gumagaan ang katawan mo. Hindi dahil mas magaling ka, kundi dahil bit-bit mo na ngayon ang liwanag na wala noon. At pagdating mo sa tuktok, huwag kang tumigil. Abutin mo ang kamay ng susunod. Sabihin mo, halika, may lugar din dito para sa'yo. Kasi kapag sabay tayong umaakyat, unti-unting mawawala ang kultura ng hilahan. At doon, makikita natin ang tunay na anyo ng bayanihan, ang sama-samang pag-angat ng kaisipan hindi lang ng bulsa. Ito ang bagong tadhana, ang bagong isip Pilipino. Isang isip na hindi natatakot sa tagumpay ng iba. Isang isip na naniniwala na ang kasaganaan ay walang limitasyon. At isang isip na marunong magpasalamat habang umaakyat. Ito ang isip na pinangarap ni Hill. At ito ang isip na kaya mong likhain ngayon. Sa huli, gusto kong sabihin ito mula sa puso. Kung naririnig mo pa rin ang mga boses na humihila sa iyo pababa, huwag mo na silang labanan. Ngumiti ka lang at sabihin sa isip mo, salamat dahil pinalakas ninyo ako. Kasi bawat hilang ibinigay nila, ginamit mo para mas tumibay ang paniniwala mo. At ngayon, hindi mo na kailangang magpaliwanag. Hindi mo na kailangang magpatunay. Ang presensya mo palang sapat na para maging inspirasyon. Kaya kung naramdaman mo sa puso mo ang mensaheng ito, sumali ka sa ating komunidad, ang ating mastermind, kung saan ang pananampalataya ay nagiging aksyon at ang layunin ay nagiging tadhana. Sabay-sabay nating baguhin ang takbo ng isip ng Pilipino, hindi na hilahan pababa, kundi tulungan pataas. Dahil ito ang bagong kayamanan, ito ang bagong simula, at ito ang tunay na kasaganaan, ang kalayaan ng isip.